Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayon po ay dadako na po tayo sa pampitong wika ng ating Panginoong Kristo na kanyang binanggit po sa cross ng Kalbaryo bago po siya malagutan ng hininga. At ang panghuling wika po ng ating Panginoong Kristo ay kinuha po sa aklat po ng Lucas chapter 23 verse 46 at ito po ang nakasaad doon. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo po muna ay manalangin. O Amang banal na kilang Diyos sa makapangyarihan, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa araw nito na kung saan Panginoon ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli pagbulay-bulayan at alalahanin ang iyong pitong huling wika sa krus ng Kalbaryo. Naway ikaw magturo sa bawat isa sa amin, ganun din po sa mga nakikinig upang maintindihan at munawaan namin kung ano ang ibig sabihin at kalagahan nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So mga kapatid, ang sabi nga, ang pangpitong huling wika ng ating Panginoong Kristo ay ito ay salita ng pagsuko o pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Hebrew 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So ang ibig po sabihin nito, lahat po tayo ay mamamatay. So wala pong exempted po doon mga kapatid, ito pong katotohanan. At even ang ating Panginoong Jesucristo ay nangyari po ito sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng isang mga ngaral, kung hindi mo alam kung saan ka o saan ang destinasyon mo, pagkatapos ng buhay na ito, pagkatapos mong mamatay, ay hindi ligtas sa iyo ang mamatay. So ibig sabihin, kung hindi ka tiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa at espiritu, pagkatapos po ng buhay na ito, ay hindi po safe sa atin ang mamatay. Tandaan po natin na dalawa lamang po ang destinasyon ng isang tao pagka siya po ay namatay. Dagat-dagatang apoy ng impyerno at ng paraiso sa piling ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung hindi po natin sure kung saan po tayo mapupunta o ang ating kaluluwa at espiritu, so ibig sabihin hindi po tayo ligtas na mamatay. Lahat po tayo mamamatay at saan nating gustong ilagak ay pagkatiwala po ang ating kaluluwa o espiritu. Alam niyo mga kapatid, kung ang ating pag-asa po sa ating Panginoong Kristo ay sa buhay lang na ito, tayo na po yung pinakakawawa. Kaya nga po, dapat ipagkatiwala po natin doon sa nararapat po na pagkatiwalaan natin ang ating kaluluwa at espiritu. Kung mali po ang katuruan ng ating tinanggap, mali ang ating ipamumuhay, at pag tayo namatay, maling lugar din po ang ating patutunguhan. Sa pitong wika po ng ating Panginoong Kristo sa cross, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Marami po mga kapatid ang nagkakaroon ng maling pangunawa patungkol po kung sino si Jesus. Marami po ang nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang kaluluwa sa Diyos Ama. So hindi po tayo maliligtas ng tao lamang mga kapatid. Ang sabi po sa aklat po ng Jeremiah 17 verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at magtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Malinaw po mga kapatid ang sinasabi po sa aklat po ng Jeremiah na kahit ang ating Panginoong Diyos po ay susumpain po tayo kung magtitiwala po tayo sa kapwa-tao. Lalong-lalo na po kung ang ating kaligtasan ay pagkakatiwala po natin sa tao. Kaya nga po, kung ang ating Panginoong Kristo ay tao lamang, hindi po natin siya po pwedeng pagkatiwala ng ating kaligtasan. Amen po. Subalit sinasabi po ng John 1:1 ng ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pag sinabi po mga kapatid na nagkatawang tao, ibig sabihin hindi po siya tao. Something na ibang person po siya o ibang kalagayan po niya na nagkatawang tao po siya. Na nagkatawang tao po siya. Amen? So yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga po, ginamit po yung reincarnate sa Latin, ang ibig sabihin, nagkatawang tao. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng buto, nagkaroon siya ng dugo, pero hindi siya dati ganun ang kanyang kalagayan. Amen po? Ayon po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So malinaw din po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na hindi po tayo makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan niya. Malawak po ang ibig sabihin nito. Hindi lamang po ito sa ating mga panalangin, hindi lamang po ito sa ating mga kahilingan. Amen? So, maging po ang ating kaligtasan o ang ating kaluluwa, wala po ibang tulay kundi ang ating Kristo papunta po doon sa Ama. Sabi po ni Dr. A.W. Tozer, si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan upang lapitan ang Diyos. Tandaan po natin ha, hindi isa sa maraming paraan. At ito pang matindi po, hindi ang pinakamahusay na paraan, kundi siya ang nag-iisang paraan. So ibig sabihin, wala na pong ibang paraan upang tayo makapunta sa Diyos. Kahit yung mga dikit po na mga apostol ni Jesus Christ, hindi po natin po pwedeng pagkatiwalaan niyo, hindi po sila maaaring maging paraan o daan papunta sa Diyos. O even yung mga prophets na nauna po sa ating Panginoon Kristo, ay hindi po sila po pwedeng pagkatiwalaan dahil hindi po sila ang itinalagang daan papunta sa ating Amang nasa langit. So, bakit po si Jesus? Sino po ba si Jesus? Amen? So, sabi po sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Maliwanag na maliwanag po, mga kapatid, muli. Ang sinasabi po sa Acts 4:12, walang ibang pangalan ang ibinigay ang Diyos sa buong sanlibutan upang tayo maligtas kundi ang pangalang Jesus lamang po. Kaya sa kanya lamang po tayo po pwedeng magtiwala, ipagkatiwala ang ating espiritu. Kay Jesus lang dapat nalubusan natin ipagkatiwala ang ating buhay, ang ating pamilya. Kung anuman mayroon tayong tinatangkilik, mga kapatid, ipagkatiwala po natin ito sa Kanya. Kahit yung ating pamilya na pinakamamahal po natin, trabaho po natin na kung saan atin pong pinagkukunan ng ating pangangailangan, at lalong-lalo na po yung ating kaluluwa at espiritu. Wala po tayong pupwedeng pagkatiwalaan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Ayon po sa Juan 8:19, siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, ay kilala rin ninyo siya. So, ibig po sabihin nito, mga kapatid, kung kilala natin ang ating Panginoong Kristo, kilala na po natin ang ating o ang Diyos Ama. At kung kilala natin ang Diyos Ama, kilala natin po ang ating Panginoong Kristo kasi po siya po yung perfectong reflection ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen po. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa piling natin, dumanas ng sakit at hirap, ipinako sa cross. At sa mga oras na yon, ay tumawag siya sa Ama, Ama ko, sa makamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito po, mga kapatid, ay pagpapakita po na bilang tao o bilang Diyos na nagkatawang tao, una sa katawang tao sa panahon na yon, marapat lamang po na lubusang ipasakop ni Kristo Jesus o ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa ating Diyos Amang nasa langit. Kasi po nung panahon na yon ay nasa katawang tao po siya. Isang halimbawa po na nagpapakita na bilang tayo mga tao ay dapat po magpasakop po to, lubusan po tayong magpasakop sa ating Amang nasa langit. Ang buhay ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa ay walang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama, maging hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. Dapat po natin lamang po tularan ang halimbawang ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang pangpitong huling wika ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo na dapat po nating sundin, tularan, na magpasako po tayo sa ating Amang nasa langit. At ito po ang kanyang winika, Ama ko, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Amen. Inyo pong narinig ang huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dito sa huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo na kanyang ipinahayag, ito ay isang malaking pagpapala po para po sa sangkatauhan. Bagamat makikita po natin sa kasaysayan po ng sangkatauhan, doon po sa bundok ng Golgota, ay doon ipinakita
ang pinakamasamang ginawa ng tao sa pagpaparusa, pagpapahirap sa ating Panginoon Kristo. Subalit doon din ipinakita ng Diyos ang kanyang pinakamabuting gawain para po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Totoo na si Kristo Jesus doon ay namatay. Totoo na talagang ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. He died willingly. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang sarili sapagkat kailangang mangyari ang lahat ng ito upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay para po sa ating mga kasalanan, para po sa kasalanan ng sangkatauhan. Kung ating pong tatanggapin ang mensaheng ito ng ating Panginoon Kristo, ang tungkol sa mensahe sa krus, tunay na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang sabi po sa Roma 10:9, kung ating lamang pong kikilalanin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, ito'y ating sasampalatayanan mula sa ating puso at kikilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tunay tayo ay magkakaroon ng isang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa nais pong sumunod sa panalangin ito at tumanggap sa Panginoon Kristo, kung inyong tatanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon o ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay sumunod lamang po sa isang maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo na isang makasalanan. Aking pinagsisisihan ang aking mga kasalanang ginawa mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Kinikilala kita, Jesus. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kinikilala ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin sa krus ng Kalbaryo, para sa aking sala. Tinatanggap ko ang lahat ng ito at sinasampalatayanan. Mula sa araw na ito, Panginoon, patnubayan po ninyo ako na iyong banal na Espiritu. Gabayan niyo po ako at ingatan at turuang sumunod sa lahat ng nais po ninyo. O Diyos, marami pong salamat sa iyong kaligtasang ipinagkaloob po niyo sa akin. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking tagapagligtas, ikaw na ang aking Panginoon. Salamat, Jesus, sa kaligtasan po ninyo. Isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.